Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Review. So welcome sa part 1 ng ating sulit phones or tablets sa Shopee ngayong 11/11. So pwede nyo i-save tong video na to para balikan nyo kapag November 11 na at naghahanap kayo ng discounted na phone na gusto ninyong ipangregalo o kaya gawing secondary phone or main phone ninyo. So maraming salamat sa Shopee kasi sila yung nagpadala ng mga phones na pag-uusapan natin ngayon. So huwag kayong mag-alala guys. Mura lang yung mga phones na i-unbox natin ngayon. Ang pinakamahal na pag-uusapan natin ngayon ay hindi lalampas ng 8,000 pesos. Ganon kamura. At meron din tayong titingnan na isang tablet mamaya na mura lang din. Okay, una sa listahan natin ay itong Honor X70. Ang current price ito sa Shopee ay 7,299 pesos para sa 8256 gigabytes. Tatlong kulay yung pwede natin pagpilian: Ocean Cyan, Velvet Black, at Desert Gold. Ngayon, ito yung box niya at pag open natin, makikita agad natin yung phone na nakabalot sa plastic. Ang ganda guys na itsura nitong Honor X70. Mukha siyang iPhone. Ang premium na itsura kahit napakamura lang niya. Kita nyo naman, no? Tapos meron din tayo dito, maliban sa documentation, meron tayong case para sa added protection. Tapos, andito rin yung kanyang charging brick na USB-A yung port. At panghuli, yung ating charging cable. So, balikan natin tong X7D. So, meron tong IP65 na dust and water resistance or protection. So, maganda tong gamitin outdoor. Kahit maulanan, hindi tayo mag-aalala na masisira agad tong phone na to. Tapos, dalawang nano SIM yung pwede nating isaksak dito. Tapos, meron siyang 208 grams na weight. At meron dedicated na AI button na malaking tulong para ma-access agad natin yung ilang mga AI features ng phone na to. Meron din tayo ditong conventional na fingerprint scanner na napaka-responsive naman, isang dampi lang at ma-unlock na agad natin yung phone. Ngayon nga lang, wala tayong headphone jack dito sa Honor X70. Ngayon, pagdating naman sa display, naka TFT LCD 720p resolution natin at 120Hz na yung ating refresh rate. Maganda naman guys yung color reproduction niya. Mag-enjoy na tayo sa media streaming. Pero speaking of, sa Netflix, naka-wideband security level 3 lang tayo. So, standard definition lang yung pwede nating ma-play dito. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka-Magico S9 na tayo dito on top of Android 15. Snapdragon 685 yung ating chipset. LPDDR4X yung ating RAM. At hindi eMMC guys, kundi UFS 2.2 na yung ating storage type. So, mabilis guys. Kahit papano yung phone na to, kahit sa ganyang presyo. Tingnan niyo ang Tutu score. Nakakuha tayo ng 500,222. Hindi ko in-expect yun sa ganitong presyo. So, hindi tayo madi-disappoint guys sa performance ng phone to, lalo na sa mga everyday applications na ginagamit natin. Ngayon, pagdating naman sa battery, meron tayong 6,500 mAh na capacity guys. Ang laki nun. Talagang sa isang charge, baka pag uwi natin sa bahay, at the end of the day, meron pa tayong 20 or 30% na natitira. Tapos, 35 watts na yung kanyang charging speed. At makikita niyo dito sa wildlife stress test, 0 guys. 0% yung nabawas sa kanyang battery after nung mahabang test na yun. Tapos, 5 degrees lang yung nadagdag sa kanyang temperature. At pagdating sa charging, 39 to 100%, 2 hours and 1 minute ko to na charge. Sa camera naman guys, 108 megapixels na yung main shooter natin. Tapos meron tayong 2 megapixels na depth sensor at 8 megapixels ulit na selfie camera. Okay, dito tayo sa pangalawa, itong Honor X6C. So, ang current price ito sa Shopee ay 6,499 para sa 8256 gigabytes at yung kanyang kulay ay Ocean Cyan. Ito yung box guys, makikita agad natin yung kulay ng phone at itsura dito sa mismong harap ng box. Pag open natin, makikita agad natin yung phone at napaka-elegante din na itsura guys, kahit na mas mura to compared dun sa naunang X70 na pinag-usapan natin kanina. Mukha pa rin yung iPhone actually. At maliban dito sa phone, meron din tayong jelly case na kasama. Tapos, meron din tayong charger at USB-C cable. Ngayon, pagdating sa design nitong Honor X6C, meron naman tong IP64 na protection. So again, kahit na matalsikan ng tubig or maulanan, hindi tayo mag-aalala na papasukin agad siya ng tubig. Tapos drop resistant na rin to, up to 1.5 meters. So kahit mabagsak natin, hindi rin tayo agad mag-aalala na masisira tong phone na to. Dual nano SIM din yung pwede natin ikapit dito at mas magaan to, 199 grams to be exact. Meron din dedicated AI button at conventional na fingerprint scanner na napaka-reliable din kasi isang dampi, mag-unlock na yung phone.
Pero unlike dun sa X7D na pinag-usapan natin kanina, meron tong headphone jack. Pagdating naman sa display, naka TFT LCD tayo dito na 720p din yung resolution, 120Hz din yung max refresh rate, at aabot ng 1010 nits yung kanyang peak brightness. And again guys, pagdating sa color production, acceptable na para sa ganitong presyo. Hindi siya sobrang accurate. Pero again, mag-enjoy na tayo pagdating sa media consumption. Yun nga lang, speaking of media consumption, again, sa Netflix, level 3 yung ating wideband security. So, standard definition lang din yung mape-play natin dito. Pagdating naman sa performance, naka Magico S9 na tayo on top of Android 15 at Helio G81 yung ating chipset. LPDDR4X yung ating RAM at hindi tayo naka-UFS dito. eMMC lang po yung ating storage type. So, mas mabagal to compared dun sa X7D kanina. Kaya makikita ninyo sa kanyang Antutu score na 297,601 lang yung inabot niya. Pagdating naman sa kanyang battery capacity, meron tayo ditong 5,300 mAh na capable sa 35 watts na charging speed. Pero huwag nyo isimulan yan kasi malaki din yung SOT na nakuha natin dito. Tingnan nyo. 14 hours and 9 minutes guys. Sobrang decent na yan. At pagdating sa charging, 19 to 100%, 1 hour and 38 minutes inabot. Pagdating sa camera, 50 megapixels lang yung kanyang main shooter. Meron tayong secondary na XVGA at 5 megapixels na selfie camera. Okay, dito tayo sa pangatlong phone natin, itong Realme C71. So, ang current price ito sa Shopee ay 5,349 pesos. At yung variant na nandito sa atin ay 464 gigabytes. Tapos, ang kulay na pwede nating piliin ay White Swan o kaya Forest Owl. Napaka-normal naman ng box nitong Realme C71 kagaya ng ibang Realme phones. Pero dito sa likod, makikita natin ilang top specs kasama na yung napakalaking 6,300 mAh na battery capacity. Yun, pag open natin ng box, ang unang makikita natin ay yung phone. Tapos sa kanyang document sleeve, meron din tayong case dito pero ito naman frosted. Mas maganda para sa akin yung itsura niyan. Tapos meron din tayo ditong charger na USB-A yung port at charging cable. Ngayon, yung nandito sa atin ay itong White Swan na colorway. Ganda guys, napaka-elegante din ng itsura kahit 5,349 pesos lang yung presyo nito. Yung kanyang fingerprint scanner ay conventional din at reliable. Isang dampi, mag-unlock na agad yung phone. At good news, meron din tayong headphone jack dito. Ngayon, pagdating naman sa display, meron tayong IPS LCD 720p din resolution, 120Hz yung max refresh rate, at aabot ng 725 nits yung kanyang peak brightness. Compare dun sa dalawang naunang phone, parang mas nagustuhan ko yung color production dito sa C71 kasi mas accurate yung kulay compare dun sa dalawa. Pero, pagdating naman sa Netflix ulit, level 3 pa rin yung ating wideband security dito. So, standard definition lang din yung pwede nating ma-play sa Netflix. Pagdating naman sa kanyang performance, naka Android 15 na tayo out of the box. Realme UI 6.0 na tayo dito. Unisoc T7-250 yung kanyang chipset. 4GB LPDDR4X yung ating RAM dito. At 64GB na eMMC yung kanyang storage. Pero hindi kagaya dun sa Honor X6C, umabot tayo dito ng 359,421 na Antutu score. So, napaka-decent niyan. At, kagaya na sinabi ko kanina, 6,300 mAh yung ating capacity dito. At sa wildlife stress test, after na mahabang test na yun, 3% lang inabawas sa kanyang battery at 2 degrees lang inadagdag sa kanyang temperature. At dito tayo sa panghuling phone natin, ang Realme C75X. So, ang current price naman nito ay 7,499 pesos para sa 8128GB at dalawang kulay yung pwede nating piliin, color pink at oceanic blue. So, ganun pa rin yung box, kulay dilaw, na merong malaking C75X sa harap. Tapos sa likod, makikita rin natin yung ilang top specs kasama na yung IP69 dust and water resistance na protection. Tapos, meron tayong document sleeve agad na makikita pagbukas natin ng box. Meron din tayong jelly case dito, pero hindi frosted, hindi kagaya dun sa C71 kanina. At ito na guys, yung ating C75X. Ang ganda din kasi matte naman yung kanyang texture. Tapos kitang-kita naman dito yung design sa likod, lalo na dito sa oceanic blue na color. Meron tayo ditong USB-C cable at meron din tayong 45 watts na charger na USB-A pa rin yung port. Ngayon pagdating naman sa protection, matibay guys itong C75X.
Kasi maliban sa IP66, IP68, IP69, meron pa tayong MIL STD-A10H na rating. So, dust resistant, water resistant, at pwede pa natin itong mailubog up to 2 meters at maidrop or malaglag up to 1.8 meters. Napakatibay nitong C75X ng Realme. At maliban pa dyan guys, meron pa tayong 400% na audio boost. So napakalakas po ng tunog ng speakers nitong C75X. Yung kanyang fingerprint scanner guys ay reliable din. Isang dampi ay ma-unlock na agad yung ating phone pero wala din tong headphone jack. Pagdating naman sa display, naka IPS LCD 720p ulit yung ating resolution, 120Hz, max refresh rate, at aabot naman ng 625 nits yung kanyang peak brightness, at meron tayong Armor Shell glass protection dito. So, hindi talaga agad-agad masisira itong C75X kung sakali na ito yung pipiliin natin. At pagdating ulit sa color production, para sa akin ito yung may pinakamagandang kulay sa lahat ng phone na nandito sa video na to. Napaka-liwanag at saka mas accurate kumpara dun sa tatlo. Pero, kagaya ng tatlo, level 3 pa rin yung ating Widevine security dito. Sa standard definition lang yung pwede nating ma-play sa Netflix application. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka-Android 15 na tayo dito at naka-Redmi UI 6.0. Kilo G81 yung ating chipset, 8GB LPDDR4X yung ating RAM, at 128GB na eMMC naman yung ating storage type. Pero kahit eMMC, mataas-taas naman yung score na nakuha natin sa Antutu kasi 336,048. At pagdating naman sa kanyang battery, 5,600 mAh yung capacity, capable sa 45 watts na charging speed, at sa wildlife stress test, 3% lang inabawas sa kanyang battery at 0 degrees guys yung nadagdag sa kanyang temperature. Sa camera naman, 50 megapixels yung main shooter natin dito, may auxiliary camera, at 5 megapixels na selfie camera. At bilang bonus guys, meron pa tayong isang tablet dito na pwede nyo consider na less than 8,000 pesos din. At ito guys, yung Honor Pad X9. Sa Shopee, 7,990 pesos lang yung presyo nito. 4128GB na yung kanyang configuration. Tapos 11.5-inch TFT LCD yung kanyang screen. At 2K yung resolution, 120Hz yung max refresh rate. At hindi kagaya nung apat na phone na pinag-usapan natin kanina, level 1 guys, yung ating Widevine security dito sa Full HD yung mape-play natin sa Netflix. Napakalaki din ng battery capacity nito kasi 7,250 mAh na capable sa 22.5 watts sa charging speed. At sa PCMark, nakakuha ako ng 12 hours and 26 minutes na SOT. At para sa isang tablet guys, yung mahigit 12 hours na screen on time na yun, talagang malaki. So, sa isang charge, tatagal yun ng isang buong araw, may sobra pa. At pagdating naman sa performance guys, naka Snapdragon 685 tayo na chipset dito, LPDDR4X yung ating RAM, at UFS 2.2 guys, so storage type. So mabilis-bilis yung performance ng tablet na to kahit pa 4GB lang yung RAM. At may additional pa tayo na 3GB RAM Turbo at nakakuha tayo ng 469,481 sa Antutu. So yun na lahat guys, yung mga phones at isang tablet na pwede ninyong i-consider sa Shopee ngayon paparating na 11/11 sale. So again, pwede nyo i-bookmark or i-save yung link ng video na to para mabalikan ninyo sa November. Tapos i-share na rin ninyo sa mga friends ninyo, relatives na nagpaplanong bumili ng phone or tablet na napakamura lang or discounted. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.